Alam nyo ba na ang taong ito mula sa Mongolia ay muntik na sakop ang halos buong mundo? Mga kaibigan, kasabay ng pag-usbong ng Netflix series na Physical Asia ay naging usap-usapan sa social media ang ipinakitang lakas ng mga taga-Mongolia at ang angking galing nila sa pagbuo ng iba't ibang estratehiya. At alam nyo ba na ang ninuno nilang si Genghis Khan ay itinuturing bilang isa sa pinakamagaling na mandirigma at conqueror sa ating kasaysayan na ayon pa sa ilan ay di hamak na mas magaling at naging successful kaysa sa iba pang sikat na mandirigma tulad nila Alexander the Great, Leonidas, Julius Caesar, Spartacus at marami pang iba. Ang tanong ay sino nga ba si Genghis Khan? Marahil marami ang hindi nakakaalam sa pagkatao ni Genghis Khan dahil hindi naman ito itinuturo sa paaralan sapagkat meron ding iba't ibang masamang gawain ang nangyari noong panahon niya. Pero alam nyo ba na itinuturing siya ng ilan bilang ang pinakamagaling na mandirigma sa ating kasaysayan na bumuo ng kauna-unahang Mongol Empire? Taong 1206 nagsimulang umusbong ang kanilang imperyo kung saan madali nilang naipapanalo ang mga laban dahil sa kakaiba at napaka-advanced na battlefield intelligence meron si Genghis Khan nung mga panahong yun. May mga estratehiya siyang nabuo sa iba't ibang aspeto tulad ng psychological warfare, military terrain observations, archer dominance, feigned retreat, at ginamit niya rin ang mga kabayo para sa mas advanced na pakikipaglaban at siya rin ang nakaimbento ng kauna-unahang Universal Postal System na tinatawag na YAM. Nung mga panahong yun ay walang sino man ang makatapat sa kaalaman at talino niya sa pakikipaglaban kung saan noong taong 1227 kung kailan din siya namatay ay nasa 12 million square miles na ang mga lupaing nasakop ng Mongol Empire mula China, Korea, Central Asia, Persia, Western Russia at ilang bahagi ng Europe. Nasa estimated 120 million katao ang kanilang nasakop nung mga panahong yun o almost 30% ng populasyon. Higit na mas marami kesa sa nasakop ng sikat na Roman Empire. Nasa 40 million tao naman ang nasawi noong panahon niya at ang mahiwaga tungkol sa kwento ni Genghis Khan ay hanggang ngayon walang nakakaalam kung saan siya inilibing. Nung siya ay pumanaw ay pinaslang ang lahat ng nakasalubong nila papunta sa kanyang paglilibingan. At yung mga naglibing sa kanya ay pinaslang naman ng iba pa nilang grupo. At yung mga sundalong pumatay dun sa mga pumatay sa mga taong naglibing sa kanya ay muli ring pinaslang ng isa pang huling grupo ng Mongol Empire nang sa ganon ay tunay na walang makakaalam ng lokasyon ng kanyang bangkay. Ayon sa ilang kwento, lahat ng ito ay ginawa dahil kabilang ito sa mga huling habilin ni Genghis Khan bago siya pumanaw. Kaya naman hanggang ngayon isang hiwaga pa rin sa ating lahat kung nasaan nga ba ang mga labi ng isa sa pinakamagaling na mandirigma sa kasaysayan ng ating mundo. At sa panahon natin ngayon ay may estimated 16 million katao ang may direktang DNA na galing kay Genghis Khan mula sa iba't ibang panig ng Asya. At ayon sa pag-aaral, hindi malabong ilan sa ating mga Pilipino ay posibleng meron ding taglay na DNA galing sa kanya. Anong masasabi mo dito, kaibigan?